Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At alam ko na ganon din kayong lahat. Kaya sa pagdating natin sa aking kaharian ay magpahinga na kayo. At bukas ng umaga na natin ililibing ang katawan ni General Miles. Dapat itong malinisan muna at maibalik ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Bago natin siya ilagay sa dapat niyang paglagyan. Kaya tayo na, sabi ni Pinunong Benj. At si Pinunong Benj ay humakbay kila Dax at Chester. At ito ay hinayla sila Dax at Chester na maglakad na. Nang makita nila General Pat, General Kai at General Brian ang paglakad ng tatlo. Si General Kai ay tumingin sa mga kasundaluhan at sinabi, "Oras na para tayo ay bumalik sa ating kaharian." "Tayo na," sabi ni General Kai. At ito ay naglakad na din kasama sila General Pat at General Brian. At sa kanilang likuran ang mga kasundaluhan ng lahing Barbarian ay naglakad na din sa direksyon patungo sa kaharian ng lahing Barbarian. At ang dalawa sa mga kasundaluhan ng lahing Barbarian ay dala-dala ang katawan ni General Miles at ang ulo nito. Samantala, sa lungsod ng mga mangkukulam na elf, sila Master Ken, Sophie, at Matandang Loss, ay masayang nagbibiroan sa mga oras na ito. Ang tatlo ay nag-uusap sa isang kubo na malapit sa tahanan ni Matandang Loss. Walang kaalam-alam si Master Ken sa mga oras na ito, na ang kanyang kaharian sa loob ng imperyo ng lahing elf ay wasak. At ang libong kasundaluhan na naiwan sa imperyo ng lahing elf ay mga wala ng buhay. At si Yui ngayon ay dala-dala ng lahing barbarian pabalik ng kanilang imperyo at kaharian. At maya-maya, si Sophie ay nagsalita at sinabi, "Lola at Master Ken, nais ko sana tumungo bukas sa kaharian ng ating lahing elf. Nais ko bisitahin si Miss Yui bukas sa iyong kaharian Master Ken. Alam ko sa mga oras na ito ay nakakaramdam siya ng lungkot. Lalo na ang mga kasama lang ni Miss Yui sa kaharian ay ang mga kasambahay. Nais kong makipagkwentuhan sa kanya. Kaya Master Ken at Lola Loss, maaari ba niyo ako samahan bukas na tumungo sa kaharian mo Master Ken? Namimiss ko na din kasi ang mga pagkain na hinahanda ng mga kasambahay na mayroon ang kaharian mo Master Ken." Sabi ni Sophie nang nakangiti. Nang marinig ito nila Matandang Loss at ni Master Ken, si Matandang Loss ay nagsalita at sinabi, "Sophie apo, ang totoong dahilan mo lang kung bakit nais mo tumungo sa kaharian ni Master Ken dahil sa mga pagkain na mayroon doon. Tama ba?" Sabi ni Matandang Loss sa pabirong tono. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay nagsalita at sinabi, "Lola, hindi no. Nais ko talagang makita at makakwentuhan si Miss Yui. Alam ko ang pakiramdam na parang mag-isa. Sa lahat na nakakaramdam ng pagkalungkot ng sobra sa ating lahat ay walang iba na si Miss Yui. Si Ate Lynn at Miss Yui. Sa aking pagkakaalam dahil sa kinukwento sa akin ni Miss Yui. Simula bata pa lang sila ni Ate Lynn. Silang dalawa ay lagi nang magkasama. Kung saan man magtungo si Ate Lynn ay nandun din si Miss Yui. Kaya masakit para kay Miss Yui na hindi makita at makasama ang tinuturing niyang best friend na si Ate Lynn. Kaya nais ko siyang makita at makasama. Para kahit papano mawala ang kanyang pagkalungkot sa pagkawala ni Ate Lynn. Hindi man ako si Ate Lynn. Ngunit alam ko na kahit papaano ay kaya ko mabawasan ang nararamdaman na lungkot ngayon ni Miss Yui. Kaya sana ay samahan niyo na ako Lola at Master Ken bukas na tumungo ng kaharian." Sabi ni Sophie.
Nang marinig ito nila matandang Lost at Master Ken. Si Master Ken ay nagsalita at sinabi, "Tama ka Sophie, nararamdaman ko din ang pagiging malungkot ni Yui sa mga nagdaan na araw na wala si Lin. Bago ako nagtungo dito, si Yui ay labis na naghahanap talaga kila Lin at Vin. Naabutan ko pa nga si Yui na nasa labas ng aking imperyo. At ito ay nakatulog pala sa kubo ni Vin. Dahil daw naisip niya na baka dumating na sila Lin at Vin ng gabi na yon at para malaman niya agad. Nung araw na iyon, ramdam na ramdam ko ang pangungulila ni Yui sa dalawa na sila Vin at Lin na aking nag-iisang anak. Kahit na nalulungkot ako sa pagkawala nila Lin at Vin. Kahit papano ay nawawala ito. Dahil nandito kayo sa tabi ko. Sophie at Lost, kapag kasama ko kayong dalawa, hindi ko naiisip na ang aking anak ay wala sa aking tabi. Ngunit si Yui, sa mga oras na ito ay nag-iisa lamang. Kaya sige Sophie, pumapayag ako na dalan kita sa aking kaharian para makita si Yui at makasama. At baka kahit papano ay mabawasan ang kanyang lungkot na nararamdaman ngayon. Lost, sumama ka na din sa amin ni Sophie bukas na magtungo sa aking kaharian. Sabi ni Master Ken, nang marinig ito ni Sophie. Ito ay sobrang saya, at si Sophie ay nagsalita at sinabi sa masayang tono. Salamat Master Ken, salamat talaga, excited na ako para bukas. Makikita ko muli si Miss Yui. Ano kaya ang pwedeng dalan kay Miss Yui na sigurado matutuwa siya? Wala naman akong ibang mga bagay na pwede kong ibigay sa kanya. Sabi ni Sophie, nang marinig ito ni matandang Lost. Siya ay nagsalita at sinabi, "Ikaw talagang bata ka, alam mo na masyado akong abala dito. Pero sige, sasama ako sa inyo ni Master Ken na magtungo bukas sa kaharian." At si matandang Lost ay nagsabi, "Masyado nang late, tayo nang magpahinga na at para bukas ay maaga tayong magising at makatungo sa kaharian ng ating lahing elf." Sabi ni matandang Lost kay Master Ken at kay Sophie. Nang marinig ito nila Master Ken at Sophie, si Master Ken ay nagsalita at sinabi, "Mauna na kayong matulog Lost ni Sophie. Mananatili muna ako saglit dito. At nais ko muna din kamustahin ang ating mga kasundaluhan na mga nagbabante." "Sige na, maaari na kayong pumasok sa iyong tahanan Lost," sabi ni Master Ken. Nang marinig ito nila Sophie at matandang Lost, si matandang Lost ay nagsalita at sinabi, "Kung ganun Master Ken, maiwan ka na namin ni Sophie. Kung makaramdam ka na ng antok, pumasok ka na sa aking tahanan. At matulog ka na sa iyong silid na aking hinanda para sa iyong matutulugan." Sabi ni matandang Lost at si matandang Lost ay tumingin kay Sophie at sinabi, "Halika ka na Sophie." At nang marinig ito ni Sophie agad-agad itong tumugon at sinabi, "Opo Lola, Master Ken, bukas ulit. Aasahan ko Master Ken na tutungo tayo bukas sa iyong kaharian." "Good night Master Ken," sabi ni Sophie. At sila matandang Lost at Sophie ay naglakad na patungo sa tahanan ni matandang Lost. At si Master Ken ay nakangiti habang pinagmamasdan sila Sophie at matandang Lost habang naglalakad. At samantala si Master Ken ay tumungo sa mga kasundaluhan ng lahing elf na labis na nagbabante sa labas ng lungsod ng lahing mangkukulam na elf. At nakikita ng mga kasundaluhan ng lahing elf na naglalakad si Master Ken patungo sa kanila. Pagdating ni Master Ken sa mga kasundaluhan ng kanyang lahing elf, ang mga kasundaluhan ay agad-agad nagsiyuko. At sinabi, "Kayo pala Haring Ken, may nais ba kayong ipag-utos sa amin ngayon?" Sabi ng mga kasundaluhan ng lahing elf. Nang marinig ito ni Master Ken, si Master Ken ay ngumiti at sinabi, "Wala naman, nais ko lang sabihin sa inyo, na bukas babalik na muna ako sa aking kaharian. Nais ko sana na magbantay kayo ng husto dito habang wala kami ni matandang Lost at ng kanyang apo. At kapag bumalik si General Oliver dito, sabihin nyo na dumiretso sila sa aking kaharian." Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing elf, sila ay agad-agad na tumugon at sinabi, "Masusunod Haring Ken, kami na ang bahala muna magbantay sa lungsod nila matandang Lost. At agad namin sasabihin kay General Oliver na pinapatungo mo siya sa iyong kaharian kasama ang kanyang pangkat na mga kasamahan namin. Sa oras na makabalik na sila mula sa paghahanap kay Prinsesa Lin. May iba pa ba kayong ipagbibilin Haring Ken?" Sabi ng isa sa mga kasundaluhan ng lahing elf kay Master Ken. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay nagsalita at sinabi, "Wala na, yun lang.
Maiwan ko na muna kayo at ako ay magpapahinga na muna. Magbantay kayo ng husto, maliwanag ba? Sabi ni Master Ken nang nakangiti. At si Master Ken ay naglakad papasok sa lungsod ng mga mangkukulam na elf. At ito ay dumiretso na sa tahanan ni Matandang Los. Upang makapagpahinga na. Samantala, sa bundok kung saan naninirahan ang mga engkanto. Sa bundok na ito sila Daryl at ang mga matatandang manggagamot ay nag-uusap sa mga oras na ito. At si Daryl habang nainom ng tsaa. Ang isang matandang babaeng manggagamot ay nagsalita at sinabi. Sect Master Daryl, kung nais mong tumungo sa lugar ng mga engkanto gamit ang bagay na iyan na ibinigay ko sa iyo na nagmula sa isa sa mga kasundaluhan ng lahing engkanto. Maaari ko bang malaman, kailan mo binabalak na magtungo roon at gamitin ang bagay na iyan? Sabi ng matandang babaeng manggagamot na nagngangalang Berhina. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!